Ang ganda, ano? So, magandang hapon po. Hello, magandang gabi. Habang may pagkakataon, nawa po, pahiramin ko lang yung mga tenga nyo kahit kaunting oras para magbahagi po ako ng mabuting balita. Ano po, medyo madilim na naman ang panahon. Bakit po? Kasi ang alam ko, mayroon na namang Helen na bagyo. Hindi po kayo nagtataka sa loob ng isang taon kung ano yung letra, may mga bagyo din. Kaya po sa panahon natin ngayon, mag-iisip ka na mayroon palang pwedeng gumawa ang matatalino ng man-made na bagyo dahil gumagamit sila ng harp. Sa sobrang tatalino po ng tao sa mundo, yung katalinuhan nila ay pinagamit sa kasamaan. Pero bahala ang Diyos sa kanila. Ako'y naandito po para ibahagi ang good news. Ano po, kasi every time na may tao, maraming tao, kung saan marami ang tao, sabi ng salita ng Diyos ay ibahagi. Bakit kailangang ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan? Kasi po, ang Panginoong Jesucristo ay babalik. Sabi po kasi sa Mateo 24:14, ang gospel ay dapat maipangaral sa buong nation. Di po kayo nagtataka, every nation meron na pong nangangaral. America man yan, Australia, Asian country, Europe, bawat bansa po mayroon na. Kailangan pong masakatuparan yung nasusulat. So kahit po dito sa Pilipinas, napakahalaga po na ipahagi na rin palengke, sa jeep, sa train, sa bus, sa mga Islam area, sa mga subdivision. Why? Kailangan pong makarinig ang mga tao ng kaligtasan. Kasi po, para sila po ay makapaghanda. Lahat po tayo, makapaghanda. At malinaw po sa Mateo 28:19-20, ang utos po ng Diyos, go, share the gospel of Christ. Go, pumayo ka, ibahagi mo ang kaligtasan. Kaya po, bilang trabaho ko po na mangaral, so ito po, nagbabahagi po ako, hindi po ako nahihiya. Bakit? Kasi po, kapag alam mo na nagwa-warning ang Panginoon, mapapahamak ang tao, hindi na po uso ang hiya. Ito yung panahon na mag-ready ang tao kasi anytime pwedeng si Jesus Christ ay bumalik o matupad yung rapture. Hindi ko po alam kung sino ang Christian sa inyo. Ano po? Mga born again Christian, kung mayroon, salamat. Pero kung wala pa, napakahalaga po na makarinig kayo. Tumanggap man po kayo o hindi, masunod lamang po yung utos ng Panginoon. Kailangang makarinig ang mga tao. At may babasahin po ako, libre po ito, hindi po ako hingi ng ng pera sa inyo ha. Wala po akong sobre ha, hindi ako namimigay ng sobre para hingang kayo ng pera. Ang kaligtasan po ay para sa lahat. At hindi po relihiyon ang dala ko din ha, hindi po. Kundi relationship with the Lord. Ang isang tao, kailangan pala na kilalanin ng Panginoon, tanggapin niya para maligtas. Ano po? Pakisuyo po. Kaya po, makinig lang po kayo. Hindi ko naman po kayo pipilitin. Kayo po ang magdidesisyon kung gusto nyo mapunta sa langit o sa impyerno. It's up to you. Dahil nagawa na po ni Jesus Christ yung kanyang pag-ibig, pagmamahal sa atin. Kaya siya ipinako sa cross para sa iyo, sa akin, at sa lahat ng mga tao. 2,000 years ago, ginampanan na po ng Panginoong Yesus yung tungkulin niya. Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. So, ingatan po kayo ng Panginoon. Libre po. Basahin niyo po. Salamat po. Hindi po reliyon. Ingatan po kayo. Kaya po pala, tingnan nyo po, kahit anong relihiyon ang pasukin natin, hindi po pala makakapagligtas. Ang makakapagligtas lang po sa atin, o mailigtas ang ating kaligtasan, ay yung pong pananampalataya natin kay Jesus Christ. Nagsasalita na po yung radyo ko, nakikisali pa. Hindi ko naman siya binuksan. Nasaan na siya? Mamaya ka na magsalita dyan ha. Meron po akong recording doon. Nagsasalitaan siya. Nangangaral. So, tandaan nyo po, ang panahon ay pasama na pasama. Tingnan nyo po ngayon yung kaibigan ko sa Israel. Nasa Israel po siya. So, kagabi yatang madaling araw, hindi sila nakatulog. Bakit?
Kasi po nagdidigma na naman, di umugong na naman po. Kasi pag umugong yon, yung mga rocket, pupunta sila sa mga lugar na safe para magtago. Kasi po yung rocket na naglalabanan, di ba, sa Lebanon na 500 na namatay, may sugatan pa. So bakit po walang katapusan ang digmaan sa Israel at sa Lebanon, doon sa paligid? Kasi po nakakasulat dyan sa Biblia, prophecy. So lahat ng prophecy na nakasulat sa Biblia kailangan matupad. So kaya kailangan po tayo ay patuloy na tanggapin ng Panginoon, manampalataya, magsisi, kilalanin siya para tayo maligtas. Ang concern kasi ng Panginoon, mga ate kuya, yung kaluluwa natin maligtas. Pansamantala lang po kasi ang ating buhay. Kapag tayo ay namatay na, dalawa lang patutunguhan, langit at impyerno. Yung langit, sa piling ng Diyos. Yung impyerno, ilalayo sa Diyos at itatapon yung kaluluwa sa kumukulong asopre. Yun yung pangalawang kamatayan. Ano po? Nakasulat po sa Bible yun. At kaya po kung kayo interesado, basahin nyo po sa Mateo, Mark, Luke, and John. Nandun po. At sa pahayag, nakasulat po yung mangyayari in the future. Ano po? At saka po in-encourage ko kayo, kung kayo curious sa sinasabi ko, panoorin nyo po yung Left Behind na movie. Yun po ay totoo. Mangyayari po yun pagdating ng tamang panahon. Ano po? So, John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya isinugo niya si Jesus Christ upang ang isang tao na manampalataya kay Jesus hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tingnan niyo po yung plano ng Diyos. Tingnan niyo po yung plano ng Diyos Ama para sa atin, kasi mahal na mahal tayo. Ang Diyos po ang lumikha sa atin. Kaso lamang, may impyerno po. At yung impyerno ay para kay Satanas. Para kay Satanas. Kaya lamang, si Satanas dahil sa sobrang sama, gusto niyang isama yung mga tao na nilikha ng Diyos. Kaya po tingnan nyo sa paligid natin, daming kasamaan. Kasi trabaho ni Satanas yan. Mamamatay pa si Satanas ayon sa John 10:10. Ang trabaho ni Satanas, pumunta sa lupa, itinapon sa lupa para pumatay, magnakaw at magwasak. Pero ang Panginoon, ang kanyang pag-ibig ay iligtas tayo, buo ang pamilya, lahat ng mga mabubuting bagay ay nakaplano sa atin. Kaya po kayo ang magdidesisyon. Tingnan nyo po doon sa Jeremiah 29:11. Sabi ng salita ng Diyos, for I know the plans for you, plans to give you hope and future and not to harm us. Tingnan nyo po ang salita ng Diyos, pangako. Gusto ng Panginoon na bigyan tayo ng bukas, buhay sa langit, at hindi para tayo mapahamak. Yung kapahamakan kasi kay Satanas, ganun siya kasama. Pero mahal na mahal po tayo ng Panginoon na. Kaya po hindi ko kayo kilala, pero binabahaginan ko kayo. Kahit isa min lamang sa inyo sa sakyan ito maligtas, tuwan-tuwa po sa langit. Kaya po hindi religion na, kundi love of Jesus, relationship with the Lord. Tanggapin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas para po maligtas ang ating kaluluwa. At saka po, John 14:6, Jesus is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except Jesus Christ. So, wala po. Anak, hi, Jesus love you. Basahin mo, anak, ha. Paparada lang, anak. Basahin mo, ha. Hindi religion, kundi pananampalataya. Yung nakasulat yan ay galing sa Bible, ha, anak. Apo. Kasi pag binigyan kitang Bible, baka takbuhan mo ako. Kaya maliit lamang. Bye-bye. Ay, oo nga pala, diyan ka nga pala. Ano? SM ako. Ingat po, ate. Jesus love you po. Tingnan nyo po kung gaano kayo ng mahal ng Panginoon. Oh. Bye-bye na. Dinig ka natin. Opo, SM. SM. So kaya po, gano'n na lamang po ang aming share. Dahil po mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Nauna lamang po ako na maligtas. Kasi year 2000 pa po ako na born again sa ibang bansa. Ano po? Kailangan ko maging OFW para po ako ay hanapin ng Diyos. Ang Diyos po naghahanap, ha? Ingatan mo po, Lord, ang mamang yun. Grabe. Ang Diyos po naghahanap sa atin. Wala pong taong naghanap sa Diyos. Ang Diyos po ang hinahanap tayo para maligtas. Kaya po gumagamit ang Panginoon ng tao na kagaya namin. Kasi nauna-una po kaming makatanggap ng kaligtasan. So, kaya po sa gabing ito, tandaan po, only Jesus Christ can save us. So,
kailangan lang po nating manumbalik. It's time to come back to Jesus Christ before it's too late. Kaya po sabi doon parati ni John the Baptist sa Mark 1:15, sabi doon, magsisi nga kayo at talikdan ang kasalanan upang hindi kayo mapahamak at maligtas ang kaluluwa, magkaroon ng buhay sa langit. So magandang gabi po Lord, ingatan mo po ang mga taong ito, ikaw na po ang bahala sa kanila, nakapangaral na po ako. I do my part and you do the rest, Panginoon. Basta ang gawa lang po namin makapagbahagi para po masakatuparan at ikaw naman po ang nagliligtas. Pagpalain po ang driver, ang bawat isa na tumanggap, Panginoon, dahil lang nagre-reject sa iyo ay may kondemnasyon. Kaya po, let the love of Jesus be upon at sila po ay kilalanin ka habang pwede pa. Pagpalain mo na po sila, Ama. Ito po ang dalangin ko. Jesus name I pray. And magandang gabi po at salamat sa inyong pakikinig. SM malapit na. O, sila po libre. Salamat, anak. Jesus love you. Kayo po, sir. Bababa na po lahat. Bababa po yan. Ayan. Galing po yan sa Bible, John 3:16 at saka Romans. Kuya, Ano po? naghahanap lang po ng mapa. Tanggap pa po. Oo. Sino pa pong gusto? Ay! Ayan, dyan ka pala. Diba? Sabi wag ikahiya. Kaya ako'y pangaral ng pangaral. Diba? Sino pong gusto? O, ayaw na. Di mapalad sila. Lord, pagpalain mo ang tumatanggap ng iyong salita tungkol kaligtasan. Salamat po kay kapatid. Jesus love you, mga anak. Ingat ha. Di kita napansin. Sorry po. May prayer kami dyan sa Red B. Opo, naka-assign ako. Salamat, magandang bata. Ayan. Nakakatuwa yung mga tumatanggap. Kaya po, yung iba ay bahala na ang Lord. Hindi naman tayo namimilit, diba? Pero at least, nagampanan ko yung tungkulin ko na magbahagi. Saan napunta mo yun eh? Babayan po ako. Record lang, Ari. Ano? Nakita, di ba nga po kayo naman siya? Oo nga. Nasa isip ko yung mag-share it. So, anak na maliit to. Jesus. Sige na po at ako'y pa-SM. Sir, isa na lamang, sir. Ay, ayaw. Sige po. God love you po. Oo, salamat po. Babay na. Babay na. Ako'y kakaliwa po kayo. Doon po ako sa may so salamat.